Mga impormasyon na dapat mong malaman patungkol sa panahon ng pananakop ng mga Hapones. Noong Enero 2, 1942, pinasok ng militar ng Hapon ang Maynila. Noong Abril 1942, sumuko ang Bataan sa persa ng mga Hapones. Narito ang iba pang mga karagdagan. Sa panahon ng mga Hapon, ipinagamit ang mga katutubong wika sa pagsulat ng mga akdang pampanitikan. Sa panahon ding ito na mayagpag ang panitikang Tagalog. Ngunit mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng wikang Ingles at maging ang paggamit ng mga aklat o anumang periodikong may kaugnayan sa Amerika. Ang Philippine Executive Commission na pinamumunuan ni George Vargas ay nagpatupad ng mga pangkalahatang kautusan buhat sa tinatawag na Japanese Imperial Forces sa bansa. Sa panahong Hapones, muling nabigyan ng pagkakataong mabigyang edukasyon ang mga Pilipino at binuksan ang paaralang bayan sa lahat ng antas. Itinuturo din ang wika ng mga Hapon na kung saan ang mga gobyerno militar ang siyang nagtuturo sa mga guro. Ngunit pinagtutuunan ng pansin ang paggamit ng wikang Tagalog. Ang mga nagsipagtapos ng pag-aaral ay nakatanggap ng katibayan. Ang mga katibayang ito ay ang junior, intermediate at senior. Ito ay uri ng katibayan upang mapakita ang kanilang kakayahan sa paggamit ng wikang Nilonggo. Sa panahon din ng pananakop ng Hapon, isinilang ang kapisanan sa paglilingkod sa bagong Pilipinas o mas kilala sa tawag na Kadipapi. Si Benigno Aquino ang hinirang na direktor nito. Ang paglaganap ng wikang Pilipino sa buong kapuluan ang pangunahing proyekto ng nasabing kapisanan at katuwang dito ang surian ng wikang pabansa. Natutong maghimagsik ang mga Pilipino, namulat ang damdaming makabayan nang dahil sa nakaranas ng pang-aabuso ng mga mananakop. Sa parang ito, mas napatatag ang katipunan at naitala ang katigyang katipunan. Nagkaroon ng usapan sa pagitan ng mga tagapagtaguyod ng wikang pabansa at liberal na aral sa tradisyon ng mga Amerikano. Nagkaroon din ng debate sa pagitan ng mga tagasalita laban sa mga kapwa at tagasalita. Nagkaroon din ng argumento ang mga Tagalog sa hindi Tagalog. Isa rin sa usapin sa pagitan ng mga tagasalita laban sa mga may kaalamang panglingwistika. Isa sa mga tauhang sangkot sa pangyayari ay ang mga Hapones na kung saan ay sumubok o nagtangkang sakupin ang bansang Pilipinas noong 1942 hanggang 1945. Hindi nagtagal, ito'y nagtayo ng isang pamahalaan at isang Pilipino sa katauhan ni Jose P. Laurel ang napiling mamuno sa bayan. Ngunit, ito ay sa ilalim pa rin ng kanilang patnubay. At si Jose Villa Panganiban naman ang nagturo ng salitang Tagalog sa mga Hapones o hindi Pilipino. Iba-iba ang kanyang formulasyon na ginawa upang ito'y lubos na matutunan. Sa pagbagsak ng Bataan ng mga Amerikano, pumunta si Douglas MacArthur na isang Amerikanong general sa Australia at pinalitan siya sa korigidor ni General Jonathan Wainwright na isang Amerikano din, upang ipagpatuloy ang pakikipaglaban, ngunit tuluyang sumuko ang mga Pilipino at Amerikano. Ang tulang Tanaga ay binuhay naman ng Makatang Ildefonso Santos. Ang Tanaga ay maikli rin tulad ng haiku, ngunit ito ay may sukat at tugma at bawat taludtod ay may 7 pantig. Executive Number 10, inilathala noong 1943 na nagsasaad na ang pagtuturo ng Tagalog sa lahat ng paaralang elementarya at pagpapakilala bilang isang asignatura ang pag-aaral ng wikang Tagalog sa kurikulum ng mga paaralan. Executive Number 44, isinatupad ang restorasyon ng Pilipinas na naatasang payabungin ng wikang pambansa at itaguyod ang diwa ng nasyonalismo. Ang bungluran sa pag-unlad ng rehiyon ng Silangang Asya o kilala sa Ingles bilang Greater East Asia called Prosperity Sphere
ay tinatag ng mga Hapones na ang layunin ay pagbuklarin ang iba't ibang bansa sa Asia at tanggalin ang impluwensya ng mga Anglo o Amerikano sa pangkabuhayang pampolitikal at panlipunan sa Pilipinas. Ang Puppet Republic ay ang malasariling pamahalaan ng Pilipinas na naglalayong mabigyan ng boses ang mga Pilipino sa pamamahala ng bansa, ngunit sila naging sunod-sunuran lamang sa ilalim ng kapangyarihan ng mga Hapon. Ang Order Militar bilang 13 naman ay ipinasa noong ika-24 ng Hulyo 1942 na nagsasaad na ang opisyal na wika ay Nihongo at Tagalog.